Buwan ng Marso, buwan ng pagtatapos. Kaya inaasahan na ang panibagong batch ng mga naghahanap ng trabaho. Sa tala ng CHED, nasa kalahating milyong estudyante ang magtatapos ng kolehiyo ngayong buwan. Swak na swak raw ito para sa naghihintay na job openings na nasa higit kalahating milyon din. Kabilang dito ang mga trabaho sa sales, accounting, construction, call center at engineering. Always IT and engineering. For the past 5 years, yun na yung naging in demand. But currently we see a surge in sales positions, and also finance positions and HR. Sa mga online job search portals, tumaas daw ng 50% ang bilang ng mga job opening ngayong taon. Tanda na lumalakas sa ekonomiya ang pagkakaroon ng mas maraming job opening. Pero nananatiling nasa 6.8% ang unemployment rate sa bansa dahil karamihan sa mga manggagawa hindi naaabot ang standard ng mga employer. Ang problema kasi, bihasa man sa technical skills sa mga graduate, kulang naman sila sa tinatawag na soft skills. Kabilang dito ang kahinaan sa pagsasalita at pagsusulat sa Ingles at ang simpleng pag-fill up ng forms na unang napapansin ng mga employer. Pati ang likas na pagiging mahiyain ng mga Pinoy, turn off din sa mga kumpanya. Akala natin pagiging magalang natin na po, opo. Akala natin equivalent na yon sa kailangan wag ka masyadong bibo. Si Jen na second year college lang ang natapos. Kumpiyansang makakahanap siya ng trabaho dahil sa kanyang pagiging bibo at magaling sa pakikipag-usap. Yun nga lang, dahil mas mapili na ngayon ng mga employer, hindi pa rin magiging madali ang pagja-job hunting. Siguro, tinitignan din nila yung level ng pag-aaral mo. So, siguro, syempre, mas kinukuha na yung mataas na level. Pero kasi para sa akin, nasa talent mo rin kasi, di ba? Pay ng mga eksperto, dapat mabalanse na nagja-job hunting ang galing sa napiling propesyon at ang kakayahang makipagsabayan pagdating sa pagsasalita at pagsusulat. Gerard Dela Peña, News 5.